Sa Great Five Flower Library Inner Training Hall, gaganapin ang ikatlong pagsusulit na tinatawag na Passing the Mixed Illusion Array. Ang Mixed Illusion Array ay isang pormasyon na idinisenyo batay sa mga prinsipyo ng langit at lupa. Ang mga papasok sa loob nito ay malilito na parang nabaliktad ang langit at lupa. Mayroon ding hamog sa loob at makakarinig ka din ng mga halusinasyon dito na nagiging sanhi upang malito ang isang tao. Kaunti na lang, kaya mo iyan Yigang, kaunti na lang, sabi ni Yu Jungshin kay Yigang. Habang si Surin ay tahimik lamang na pinapanood ang ginagawa ni Yigang. Nang mga sandaling iyon, kinakailangan ni Yigang na makalabas sa loob ng Mixed Illusion Array upang siya ay makapasa sa pagsusulit. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay patuloy na dumadaloy sa iisang lugar. Mula sa kanyang kinatatayuan, ginawa niya ang 5 hakbang paatras upang marating ang Life Gate. Ang Life Gate ay ang lagusan palabas ng Mixed Illusion Array. Matagumpay na nagawa ni Yigang na makalabas sa loob ng Mixed Illusion Array. Nakalabas ako, seryosong sabi ni Yigang, napakabilis ng iyong paglabas. Paano mo nagawang mahanap ang Life Gate ng ganoon kabilis? Ikaw na ngayon ang may pinakamabilis na record sa lahat ng nakagawa nito, manghang-manghang sabi ni Yu Jungshin kay Yigang. Ipinaliwanag ninyo sa akin ang prinsipyo ng Mixed Illusion Array sa simula pa lamang, sagot ni Yigang. Kung ganoon, kinakailangan mo namang malaman ang teorya nito. Ipapaliwanag ko ito sa iyo, sabi muli ni Yu Jungshin. Matapos kong sundin ang daloy ng espiritual na kapangyarihan, nahanap ko ang Life Gate at labasan palabas, sabi muli ni Yigang. Ito ay isang karunungan mula sa langit, ikaw ay tiyak na nababagay na maging isang alagad ng Honor Flower, sabi ni Yu Jungshin. Sandali lamang po, ako ay mayroong nais sabihin sa inyo, sabi muli ni Yigang. Ano naman iyon? Sagot ni Yu Jungshin, hindi maganda ang ekspresyon ng iyong anak, bulong ni Yigang kay Yu Jungshin. Tama ka, pero, parang may kakaiba sa kanya, sagot ni Yu Jungshin at agad na nilapitan nito si Surin. Parang nawala siya sa kanyang pag-iisip matapos niyang magtagal sa isang ganitong kuweba, sabi naman ng matandang lalaki. Nagbago ang kanyang ekspresyon simula noong nakalabas ako sa Mixed Illusion Array, sagot ni Yigang. Patawarin mo ako dahil isinama pa kita dito. Napanood mo tuloy ang pagsusulit kung saan, ikaw ay hindi nagtagumpay, sabi ni Yu Jungshin kay Surin. Dapat bang ihingi ng tawad iyan? Tanong ni Surin. Nadismaya kasi ako na walang nakakapasa sa ikatlong pagsusulit. Kaya naman, natuwa ako dahil mabilis na natapos ang batang iyon sa kanyang pagsusulit, sagot ni Yu Jungshin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Surin, ayos lamang po ako Library Master, nakangiting sabi ni Surin. Talaga ba? Sabi muli ni Yu Jungshin, syempre naman. Nakapagaling ng ginawa ni Yigang. Siya ay napakatalinong bata, sagot ni Surin. Akala ko ay may nangyari na sa iyong masama, sabi muli ni Yu Jungshin. Aalis na po ako para makapag-usap naman kayo ni Yigang ng maayos, sabi muli ni Surin. Sige, mag-iingat ka, sagot ni Yu Jungshin. Magkita ulit tayo bukas Surin. Maraming salamat, sabi naman ni Yigang, habang tumatakbo palabas, hindi naiwasan ni Surin na maiyak ng dahil sa inggit at selos na kanyang nararamdaman. Mukhang maayos naman ang kanyang kondisyon, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Maayos ang tingin mo sa kanya, tanong ni Yigang, napakaganda ng kanyang ngiti. Hindi ba siya masaya? Sagot ng matandang lalaki, siguro, ikaw din ay isang nakakatakot na magulang, sabi muli ni Yigang. Habang tumatakbo, naiisip ni Surin na walang kasalanan si Yigang. Ito ay dahil siya ay may kakulangan, kaya naman, sinabi niya sa kanyang sarili na huwag nang umiyak. Nang mga sandaling iyon, may mga taong nakakubli sa likod ng puno at nagbabantay sa labas ng Great Library. Kanina pa sila sa loob ng Great Library, bakit kaya hanggang ngayon ay hindi pa din sila lumalabas?
Tanong ni Yaksu-chan, isa sa ikatlong henerasyon ng alagad ng Changrim. Baka naman nakaalis na sila bago pa man tayo dumating dito. Sabi naman ni Myung-gil, isa ding alagad ng Changrim na nasa ikatlong henerasyon. Jung Mayong-hang, maaari na ba tayong umalis? Napakalamig kasi dito. Tanong ni Yaksu-chan kay Jun Mayong na isa ding alagad ng Changrim na nasa ikatlong henerasyon. Maghintay pa tayo sandali. Sagot ni Jun Mayong. Si Jun Mayong ay nakakaramdam ng galit dahil kasama ni Surin si Yigang sa napakatagal na panahon at hanggang sa oras na iyon ay hindi pa din lumalabas ang dalawa sa loob ng Great Library. Nabuo sa imahinasyon ni Jun Mayong na sina Yigang at Surin ay nagkaroon na ng relasyon at magiging mag-asawa pagdating ng panahon. Hindi ito maaaring mangyari, hindi sila dapat magsama. Galit na sigaw ni Jun Mayong. Bigla namang bumukas ang pinto ng Great Library at lumabas na dito si Surin na hindi pa din maayos ang kondisyon ng dahil sa mga pangyayari. Surin, bakit mag-isa ka lamang na lumabas? Nasaan si Yigang? Tanong ni Jun Mayong kay Surin. Narinig ko na si Yigang ay kumukuha ng pagsusulit para maging alagad ng Honor Flower. Ano nang nangyari? Sabi naman ni Yaksu-chan, hindi sumagot si Surin. Sa halip, ito ay tahimik lamang at patuloy pa din ang kanyang pag-iyak. Ayon kay Jun Mayong, si Surin ay madalas na umiiyak, pero, nang mga sandaling iyon, ang pag-iyak ni Surin ay talagang kakaiba. Anong nangyari sa loob? Sinaktan ka ba ng loko-loko ang Yigang na iyon? Tanong ni Jun Mayong kay Surin. Ano ba iyang mga sinasabi mo? Malakas na sigaw ni Surin. Sobrang nagulat naman si Jun Mayong sa ginawa ni Surin. Wala itong kinalaman sa kanya. Ako lamang ito, sagot ni Surin. Agad na tumakbo si Surin palayo. Surin, sandali. Huwag kang umalis. Anong nangyari? Sabi muli ni Jun Mayong kay Surin. Wala kang pakialam, sagot ni Surin. Hay nako, naghintay lamang tayo sa wala, sabi ni Myung-gil. Umalis na nga tayo, nagsayang lamang tayo ng oras sa paghihintay, sabi naman ni Yaksu-chan. Kung nais na ninyong umalis, maaari na ninyo akong iwan dito, umalis na kayo. Kailangan kong makausap ang Yigang na iyon, sabi ni Jun Mayong. Sige, hindi muna kami aalis, maghihintay pa tayo ng kaunti pang oras. Pero, kapag hindi pa siya lumabas, aalis na tayo, maliwanag ba? Sabi ni Yaksu-chan. Sige, sagot ni Jun Mayong at biglang may isang parasite na kumagat sa batok nito. Hay nako, nagkwentuhan lamang kami hanggang sa paglubog ng araw, sabi ni Yigang. Ngunit, hindi ba't ang pagtulong niya sa iyo para ikaw ay magamot ay isang magandang bagay? Ang mga kayamanan na mayroon ang Changrim ay maaari talagang makatulong upang mapagaling ang iyong katawan, sagot ng matandang lalaki. Sa bagay, tama naman, malaki talaga ang maitutulong nito sa akin, sabi muli ni Yigang. Batay sa iyong ekspresyon, alam kong nag-aalala ka para kay Surin, sabi muli ng matandang lalaki. Kaunti lamang naman, hindi ko kasi maiwasang mag-alala sa kanya dahil sa mga nangyari kanina, sagot ni Yigang. Ang selos ay pangkaraniwan lamang, kaya naman, huwag ka nang mag-alala. Paanong tahimik na pinagmamasdan ng mga uwak ang dignidad ng isang puting tagak, sabi muli ng matandang lalaki. Ikaw ay isang henyo mula pa noong ikaw ay isinilang, hindi ba? Tanong ni Yigang. Hahaha, hindi ba halata, noong ako ay 20 taong gulang pa lamang, walang sino man ang nakakatalo sa akin sa kanluran, nagmamalaking sagot ng matandang lalaki. Yun ang naisip ko, hindi naiintindihan ng mga henyo ang nararamdaman ng isang normal na tao. Natural sa mga normal na tao ang makaramdam ng pagkababa at makaramdam ng pagkatalo sa harap ng mga henyo. Bagamat makabubuti kung makakapag-focus sila sa kanilang sariling kakayahan kaysa matangay ng kanilang mga emosyon, sabi ni Yigang. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyong nakaraang buhay, ngunit sa ngayon, ikaw ay nagiging katulad ko. Hindi ka dapat magpanggap, sagot ng matandang lalaki.
Bigla namang lumapit sina Jun Mayong, Yaksu-chan, Myung-jil. Ikaw si Yigang, tama ba? Tanong ni Jun Mayong kay Yigang. Oo, ako nga, sagot ni Yigang, ako si Yaksu-chan, pagpapakilala ni Yaksu-chan. Ako naman si Myung-jil, ikinagagalak ka naming makilala, sabi naman ni Myung-jil. Hindi ba't kayo ay mga alagad ng Changrim, ikinagagalak ko din kayong makilala, sabi naman ni Yigang. Ako si Jun Mayong, hinintay kita dito dahil mayroon akong nais itanong sa iyo, sabi muli ni Jun Mayong kay Yigang. Ano ang nais mong itanong sa akin? Tanong ni Yigang. Kanina, lumabas si Surin sa Great Library nang umiiyak. Pero, hindi niya sinabi kung anong dahilan, sagot ni Jun Mayong. Ano naman ang nais mong malaman? Tanong muli ni Yigang. Alam mo ba ang dahilan kung bakit umiiyak si Surin? Tanong naman ni Jun Mayong at ang itsura nito ay medyo naging kakaiba. Para sa isang taong humihingi ng pabor, ang iyong ikilos ay medyo walang pakundangan, at kung hindi sinabi sa iyo ni Surin ang dahilan, wala ding dahilan upang ako ay magsalita, sagot ni Yigang. Jun Mayong, umalis na tayo. Sabi ni Myung-jil, tama. Itigil mo na iyang ginagawa mo, sabi naman ni Yaksu-chan. Hindi mo ba talaga sasabihin sa akin ang dahilan, sabi ni Jun Mayong at bigla nitong sinuntok si Yigang. Sa kabutihang palad, nagawa naman ni Yigang na makaiwas sa suntok ni Jun Mayong at hinawakan niya ang kamay nito at sabay na ibinagsak si Jun Mayong sa lupa. Sobra naman ang naging pag-aalala ni Myung-jil at Yaksu-chan kay Jun Mayong. Ayos ka lang ba? Sabi ni Yaksu-chan, gamitin ang lakas ng kalaban laban sa kanila. Magaling, sabi ng matandang lalaki kay Yigang, tingnan mo ang kondisyon ng lokong iyon. Hindi siya mukhang normal, mukhang may nangyari sa kanyang kakaiba, sagot ni Yigang. Hindi si Jun Mayong ang tipo ng tao na ganito kumilos, sabi ni Myung-jil. Ayos ka lang ba? Tanong naman ni Yaksu-chan, ang parasite na kumagit kay Jun Mayong ay biglang tumalon kay Myung-jil at ito ay kinagat din nito sa may parteng leeg. Aray ko, sabi ni Myung-jil matapos nitong makagat sa leeg ng parasite. Ayos ka lang ba? Ano ang nararamdaman mo? May masakit ba sa iyo? Tanong muli ni Yaksu-chan matapos nitong makabangon, ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, sa halip na sumagot, biglang siniko ni Jun Mayong si Yaksu-chan sa mukha nito. Si Jun Mayong naman ay tumayo upang lumapit kay Yigang, habang sina Yaksu-chan at Myung-jil ay nakalagpak sa lupa dahil sa sakit na kanilang nararamdaman. Naisip naman ni Yigang na talagang may kakaibang nangyayari kay Jun Mayong. Ayon pa kay Yigang, ito ay parang nahahalin tulad noon sa dakilang tigre. Nakakaramdam si Yigang ng evil chi na nagmumula kay Jun Mayong. Sa ilang sandali pa, umatake na si Jun Mayong kay Yigang. Nagawa naman ni Yigang na makaiwas at sinipa nito si Jun Mayong. Nakakatawa, ikaw ang sumipa, pero, ang iyong binti ang nasugatan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Habang si Yigang naman ay nakaramdam ng sobrang sakit sa kanyang binti dahil sobrang laki ng naging pinsala dito. Tumayo si Yigang dahil aatake na muli sa kanya si Jun Mayong. Huminahon ka muna, sabi muli ng matandang lalaki kay Yigang. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang gawin ito, sagot ni Yigang at agad na hinawakan ang kanyang espada. Sa bagay, tama ka, dapat ay ginamit mo na ang iyong espada sa simula pa lamang, sagot ng matandang lalaki. Umatake si Yigang kay Jun Mayong at ginamit niya ang kanyang espada at inihampas niya ito sa may bandang leeg ni Jun Mayong. Bakit mo ginamit ang iyong espada na nakalagay pa sa kaluban nito? Dapat ay hiniwa mo na ang kanyang lalamunan, sabi muli ng matandang lalaki. Hindi ko kayang saktan ang isang tao na nagbabalak na pumasok sa Changrim, sagot ni Yigang. Sa aking palagay, hindi ito naaayon sa iyong pamamaraan, sabi muli ng matandang lalaki. Nang mga sandaling iyon,
mayroon na ding kakaibang nangyayari kina Yaksu-chan at Myung-jil. Ang lakas ng loob mong saktan si Jun Mayong, sabi ni Myung-jil at kagaya ni Jun Mayong, nag-iba na din ang hitsura nito. Bigla namang dumating si Surin at agad na sinipa nito si Myung-jil. Anong ginagawa ninyong mga baliw kayo? Sabi ni Surin. Surin, anong ginagawa mo dito? Akala ko ay umalis ka na. Sabi ni Yigang kay Surin, bumalik ako dito dahil hindi ka pa bumabalik, bilisan mo na. Kailangan na nating magmadali, umalis na tayo sa lugar na ito, sagot ni Surin. Sa aking palagay, ang tatlong iyon ay nakagat ng mga rage bug. Pero, dapat sila ay nasa pangangalaga ng Great Library. Paano kaya nila malulusutan ito? Sabi ni Surin. Surin, sandali. Hindi ko na kaya pang tumakbo, sobra ang sakit na aking nararamdaman ng dahil sa aking binti, sabi ni Yigang. Anong sinabi mo? Maabutan nila tayo kung hindi tayo magmamadaling tumakbo, sabi muli ni Surin. Nasaktan ang aking binti habang ako ay nakikipaglaban sa kanila. Kapag nagpatuloy pa ako sa aking pagtakbo, maaaring hindi ko na ito may galaw pa, sagot ni Yigang. Ano ba yan? Paano mo nagawang tumakbo hanggang dito ng ganyan ang iyong binti? Sabi muli ni Surin. Tumigil na tayo dito. Sabi muli ni Yigang, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ang pakikipaglaban sa tatlong tao na nakagat ng rage bug ay talagang imposible, sabi muli ni Surin. Kung ganoon, kailangan nating humanap ng paraan upang ito ay maging posible, sagot ni Yigang. Kayong dalawa, sigaw ni Jun Mayong, ayan na, narito na sila. Ano nang gagawin natin? Nag-aalalang sabi ni Surin. Hoy, Yigang Bek, ang lakas ng loob mong akitin si Lee Surin. Kapag hindi ka lumayo sa kanya pagkatapos kong bumilang ng 3, papatayin kita, sigaw ni Jun Mayong. Anong klaseng kalokohan yan, sabi ni Surin, ginagawa din bang bobo ng rage bug ang mga tao, sabi naman ni Yigang. Habang nagbibilang si Jun Mayong hanggang 3, naisip naman ni Yigang na patayin na nga kaya niya ang 3 ito. Ngunit, nag-aalala naman siya para kay Surin, ayon kasi kay Yigang, si Surin ay parang isang tipo ng tao na hindi kayang pumatay ng kaibigan. Wala ka bang magagawa, maglabas ng apoy o kahit anuman lang, tanong ni Yigang kay Surin. Paanong ang isang tao ay kayang gawin ang ganyan, sagot ni Surin. Maaari ka bang gumawa ng isang malaking ingay, o kaya naman ay lumikha ka ng liwanag, tanong muli ni Yigang. Kaya ko naman, ngunit, hindi ako makakagalaw sa sandaling subukan kong gawin iyon, sagot ni Surin. Sige, nasisiguro ko na makikita ng mga tao ang liwanag at lalapit sila dito para tumulong dahil malapit lamang tayo sa Great Library. Pipigilan ko muna sila pansamantala, sabi ni Yigang. 2. Patuloy na pagbibilang ni Jun Mayong, walang hanggang natitirang bahagi ng mundo, ang sitwasyon sa kamay ay mahirap pamahalaan. Sa makatuwid, madaliin at mahigpit na isagawa ang utos na ito, sabi ni Surin at agad na may lumabas na liwanag na nagmula sa kanyang kamay. Ang liwanag na ginawa ni Surin ay nagliwanag sa kalangitan at ito ay nagsisilbing hudyat upang makahingi ng tulong sa mga tao. Narinig ko na ikaw ay bihasa sa paghawak ng espada. Ngunit, ikaw din pala ay magaling din sa paggawa ng sorcery. Kung hindi ko papansinin ang katotohanan na ikaw ay isang iyaking bata, iisipin ko na ikaw ay mas higit sa kanilang lahat, sabi muli ni Yigang kay Surin. 3. Ang lakas ng loob ninyo, bakit ayaw ninyong maghiwalay? Sabi muli ni Jun Mayong at ang 3 ay sumugod na kina Yigang at Surin. Nilabanan ni Yigang sina Yaksu-chan at Myung-jil nang magkasabay gamit lamang ang kanyang espada. Malaki na talaga ang iyong ipinagbago, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Ayon kay Yigang, ang kanyang lakas ay medyo mahina na at 2 pa lamang ang kanyang nalalabanan. Ang lakas ng loob mong saktan si Yaksu-chan, humanda ka sa akin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya,
sabi ni Jun Mayong kay Higang at agad na sinugod nito si Higang. Lilinlangin sana ni Jun Mayong si Higang gamit ang kanang kamay nito. Ngunit, agad na nabasa ni Higang na ito ay isang panlilinlang at sa halip, ang totoong gagamitin ni Jun Mayong ay ang kaliwang kamay nito. Ngunit, ayon kay Higang, huli na para masangga ito ng kanyang espada. Ngunit, sa kasamaang palad, biglang nakaramdam ng sakit sa binti si Higang. Kapag sobra na ang sakit, dumarating ang sandali na nakakalimutan mo ang sakit at ang iyong isip ay magliliwanag. Kung titigil ka, ikaw ay babagsak, kaya naman, gumalaw ka at ipagpatuloy mo ang pakikipaglaban, sabi ng matandang lalaki kay Higang. Sa halip na gamitin ang espada, ginamit ni Higang ang kanyang ulo bilang pag-atake kay Jun Mayong at pagkatapos, si Jun Mayong ay tumalsik palayo. Sa aking palagay, 15 minuto na ang lumipas. Siguradong darating na dito ang mga tao, sabi ni Higang, nagkakamali ka, 5 minuto pa lamang ang nakakalipas, sagot ng matandang lalaki, 5 minuto pa lamang, hindi maaari, sabi muli ni Higang, kaya naman, ilabas mo na ang iyong espada at sa halip ay gamitin mo na ito, wala nang iba pang paraan, sabi muli ng matandang lalaki kay Higang, hindi akalain ni Higang na dadanak ng dugo sa Chongrim nang dahil sa kanya, hindi kasi niya naisip na mangyayari ang mga ganitong pangyayari. Ikaw ay nagtataglay ng isang malawak na kaisipan, kahit ikaw ay nasa gitna ng mapanganib na sitwasyon, ayaw mo pa ding damanak ng dugo. Pinahahalagahan ko ang iyong awa, sabi ng isang lalaki na biglang lumapit at humawak sa balikat ni Higang. Ito ay si Du Xian, isang alagad na nasa unang antas ng Chongrim Snowflake Hermit Palace Future Pavilion Master. Sobra namang nagulat si Higang dahil hindi man lamang niya naramdaman ang presensya nito habang papalapit ito sa kanya. Du Xian, salamat at dumating ka, maliligtas na kami, sabi ni Surin kay Du Xian. Sandali Surin, huwag kang gumalaw, mawawala ang liwanag, sabi naman ni Higang kay Surin. Bukod kay Du Xian, may isa pa ding dumating at ito ay si Dukang isa ding alagad na nasa unang antas ng Chongrim Blue Flower Palace Jijum Pavilion Master. Ayon kay Higang, narinig na niya dati ang tungkol kay Dukang. Ito ang sumira ng sekta ng Demonic Alliance, ikaw ba si Higang Bek? Narinig ko na hindi mo nagagamit ang iyong panloob na enerhiya. Kung ganoon, natalo mo ang mga batang ito na ganyan lamang ang iyong katawan, tanong ni Dukang. Tama po kayo, sagot ni Higang, dumaan ka sa Blue Flower Palace kapag bumalik ka sa Chongrim. Nais kong ikaw ay turuan, sabi muli ni Dukang kay Higang. Kapatid, siya ay nasaktan, sabi ni Du Xian kay Dukang. Nakipaglaban ka ng ganyan ang iyong binti, mayroon ka talagang determinasyon, sabi muli ni Dukang. Surin, Higang, ayos lamang ba kayo? Biglang pagdating naman ni Yu Jungshin at ito ay sobrang nag-aalala para kina Surin at Higang. Patawarin ninyo ako, ang lahat ng ito ay aking kasalanan, sabi muli ni Yu Jungshin. Nasisiguro ko namang magiging maayos na ito oras na malagyan ng gamot, sagot ni Higang. Ano kayang nangyari sa mga batang ito? Siguro naman ay ayos lamang sila, sabi muli ni Yu Jungshin. Napapagod na ako, sabi ni Higang, sa tingin ko, lahat ng ito ay maayos na nalutas. Maraming salamat sa iyo Higang, sabi naman ni Surin kay Higang. Gayunpaman, hindi ako marunong gumamit ng sorcery kagaya mo. Kaya naman, patas lamang tayong dalawa, sagot ni Higang. At dahil parehas akong magaling sa paggamit ng espada at sa sorcery. Hindi na ako tutungo, hindi na ako iiyak kailanman, masayang sabi muli ni Surin. Kinabukasan, sa Balance Pavilion ng Chongrim, kasama ni Higang at Surin ang ilan sa matataas na alagad ng Chongrim. Bilang parusa, si Surin ay pinaiskwat habang may nakapatong na bagay sa kanyang magkabilang kamao habang umiiyak. Surin,
Bakit ka umiiyak? Di ba't sinabi mo sa akin na hindi ka na kailanman iiyak? Sabi ni Yigang. Tahimik, sabi ng isang lalaki na nakabantay sa tabi ni Surin. Pinarusahan siya ng dahil lang sa hindi niya alam na may mga rage bug na dumapo sa kanya. Mali naman yatang gawin ito sa kanya, sabi ni Yigang. Ito ay dapat na alam ng isang alagad ng duty flower. Dapat ay nalaman agad niya na may dumapo sa kanyang rage bugs bago pa man siya lumabas ng Great Library. Ang pag-iwan sa iyo ay pagtalikod din sa kanyang mga tungkulin, paliwanag ng matandang lalaki. Basag ang buto ng kanyang binti, ganito ba ang pakikitungo ng Changrim sa kanilang mga bisita? Siya ay medyo marupok na, ito ay magiging mapanganib para sa kanya, galit na sabi ni Ji Pyong. Hindi ko akalain na magagalit ng ganito si Master Nung Ji Pyong, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Karapat dapat siyang maging isang huwaran, ganyan dapat ang isang magaling na tauhan, sagot ng matandang lalaki. Patawad Swordsman Nung Ji Pyong, humihingi ako ng paumanhin. Mananagot kami sa mga nangyaring ito, sabi ng Changrim Master. Master Nung Ji Pyong, ayos lamang naman ako, huwag mo na akong alalahanin, sabi ni Yigang kay Ji Pyong. Patawad kung ganoon ang aking naging emosyon, sagot ni Ji Pyong. Doyong, dalhin mo na dito, sabi ng Changrim Master kay Doyong. Si Doyong ay isang alagad na nasa unang antas ng Herb Flower Hall Master. Ang Herb Flower Hall ay nangangalaga sa mga gamot sa Changrim. Ano po ang inyong tinutukoy Changrim Master? Sagot ni Doyong, ang Red Footy Root na natagpuan natin noong nakaraan, sabi muli ng Changrim Master. Pasensya na po Changrim Master, pero, nais sana iyong kuhanin ng sekta ng Wudang, sagot ni Doyong. Hahaha, sa aking palagay, maiintindihan naman siguro nila kung maantala ito sandali, sabi muli ng Changrim Master. Mayroon siyang malaking kapangyarihan, kinokontrol niya ang mga halamang naghihimala. Sila kasi ang humahawak ng mga ito, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Ano namang ibig mong sabihin? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Master, kung ito ay ating ipagpapaliban muna sa ngayon, kakailanganin nating magbayad sa kanila ng maltang 1,000 pilak na niyang, sabi naman ni Do GM, isang alagad na nasa unang antas ng Changrim Boundary Pavilion. Hindi tayo dapat mabibitin sa pera, sabi naman ni Doyong. Bibigyan kita ng ilang Red Footy Root, kuhanin mo ito at sa susunod na lamang ulit kita bibigyan, sabi ng Changrim Master kay Yigang. Sige po, maraming salamat, sagot ni Yigang, hindi maaari, sabi ng isang lalaking biglang dumating. Ito ay si Do Gayon, ang Medicinal Pavilion Master ng Changrim. Taga Changrim pala siya, siya ang taong nagligtas sa maraming tao gamit ang kanyang gintong karayom. Siya ang tinaguri ang Golden Needle Physician, gulat na sabi ni Yigang pagkatapos nitong makita si Do Gayon. Kung ganoon, nakikilala mo siya, si Do Gayon ang Medicinal Pavilion Master ng Changrim. Ngunit, siya ay pumupunta paminsan-minsan sa Jiangho. Tinawagan ko siya para tingnan ka, sabi ng Changrim Master kay Yigang. Ganun po ba? Maraming salamat po, sabi ni Yigang, kakaiba ang iyong katawan. Ikaw ay ipinanganak na may talento ng isang henyo. Ngunit, ang iyong katawan ay hindi maaaring kumilos bilang isang sisidlan para sa iyong talento. Napakamalas mo naman, sabi ni Do Gayon kay Yigang at hinawakan nito ang palso ni Yigang. Gayunpaman, bakit mo sinasabi na hindi niya dapat kunin ang Red Footy Root? Tanong ng Changrim Master kay Do Gayon. Totoo naman na magaling ang Red Footy Root sa taong may Taiyin Chi blockage. Gayunpaman, ang Red Footy Root ay may katangian ng araw, hindi katulad ng karaniwang Footy Root. Ito ay maaaring maging lason para kay Yigang, sagot ni Do Gayon. Tama, sabi ni Do Jium, kung ganoon, bakit hindi na lamang natin ito ipadala sa pinuno ng angkan ng Bek bilang isang regalo, sabi naman ni Doyong. Balita ko, mayroon itong malalang sakit,
sabi muli ni Do Gayon. Ang ibang alagad naman ay nakaramdam ng hiya nang dahil sa sinabi ni Do Gayon habang si Yigang naman ay nagulat sa sinabi nito. Sige, ganyan na lamang ang gawin natin, sagot ng Changrim Master. Sa sandaling kalmado na ang mga bagay dito, bibisitahin ko ang pinuno ng angkan ng Bek, sabi ni Do Gayon kay Yigang. Talaga ba? Sabi naman ni Yigang. Oo. Ito ang kabayaran ko sa awa na ipinakita mo kay Suchan, sabi muli ni Do Gayon. Buti na lang pala at hindi ka gumamit ng espada, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Tama ka. Kung nagkataon, hindi ko makukuha ang lahat ng ito, sagot ni Yigang. Makalipas ang 2 linggo, sina Yigang at Nong Jipyong ay pabalik na ng Xi'an. Maayos na ang aking binti ngayon, at saka isa pa, ang aking likas na pangunahing enerhiya ay naging maayos na din. Ang energy orb ng two-headed yokai tiger ay talagang napakagaling, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Tama ka, ang iyong mukha ngayon ay talagang masigla at kumikinang, sagot ng matandang lalaki. Salamat kay Lady Jean dahil ibinigay niya sa akin ang nakuha niyang inner energy orb. Maaari kong ihalo ang red Foti root para makagawa ng isang pambihirang naghihimalang gamot. Sa aking palagay, ito ay magiging malaking tulong din para kay ama, sabi muli ni Yigang. Young Master Yigang, sumakay ka na sa karwahe upang tayo ay makaalis na, sabi naman ni Jipyong kay Yigang. Sige, sagot ni Yigang, sandali lamang Yigang. Sabi ni Jun Mayong at kasama din nito sina Yak Suchan at Myung Jiel. Mukhang hindi pa kayo masyadong maayos, sabi ni Yigang. Kamusta na ang iyong binti? Tanong ni Jun Mayong. Maayos na naman, nagpunta ba kayo dito para lamang itanong sa akin iyan? Sabi ni Yigang. Hindi naman, nagpunta kami dito dahil may nais kaming ibigay sa iyo. Heto ang inihaw na pato, maari mo itong kainin habang naglalakbay, sabi ni Jun Mayong. Heto naman ang beef jerky na ginawa ng aking ama, sabi ni Myung Jiel. Heto ang honey, kami mismo ang kumuha nito, sabi naman ni Yak Suchan. Naisip naman ni Yigang na kaya siguro kakaiba ang mga hitsura ng tatlo ay dahil sa pagkuha ng mga bagay na ibinigay ng mga ito sa kanya. Maraming salamat sa mga ibinigay ninyong ito sa akin, sabi ni Yigang. Walang anuman, paalam Yigang, mag-iingat ka, sabi ni na Jun Mayong, Yak Suchan at Myung Jiel. Sila ay medyo mainit na mga bata, hindi naman masyadong masama na magkaroon ng mga taong katulad nila sa tabi mo, sabi ni Jipyong kay Yigang. Ha, tama ka, sagot ni Yigang, pero, siguradong malulungkot si Young Master Heijen kapag ikaw ay umalis, sabi muli ni Jipyong. Hindi naman siguro, magiging maayos siya kahit wala ako, sagot ni Yigang. Sa aking palagay, hindi siya magiging maayos, sabi muli ni Jipyong. Bakit naman? Paano mo nasabi iyan? Tanong naman ni Yigang. Ano bang aasahan mo sa iyong nakababatang kapatid? Siya ay 12 taong gulang pa lamang, sabi naman ng matandang lalaki kay Yigang. Sigurado ako na magiging maayos si Heijen, seryosong sabi ni Yigang. Kinagabihan, sa lugar ng Xi'an malapit sa Chanhe River Tea House. Ayon kay Heijen, si Yigang ay nag-iwan sa kanya ng isang misyon bago pa man ito umalis upang magtungo sa Changrim. Inatasan ni Yigang ang mga taga-house sect na imbestigahan ang mga mamamatay tao. Kaya naman, ibinili ni Yigang kay Heijen na bantayan ang mga ito. Ano na ang aking gagawin, mas higit sa akin ang aking kapatid. Magagawa ko kaya ng maayos ang mga iniatas niya sa akin, sabi ni Heijen. Kinakabahan ka ba Young Master Heijen, mukha ka kasing hindi mapakali, sabi ni Mujong. Oo, tama ka, ako ay medyo kinakabahan, sagot ni Heijen. Kung ganoon, magkukwento ako sa iyo, baka kasi sakaling makatulong ito sa iyo, sabi muli ni Mujong. Nang mga sandaling iyon naman,
Ang ibang mga miyembro ng Secret Mist Squad na nasa kabilang mesa ay pinag-uusapan si Higang at ang mga ginawa nito noong nakipaglaban ito sa Two-Headed Yokai Tiger. Si Heijan naman ay napakasaya dahil medyo gumaganda na ang imahe ni Higang sa kanilang angkan. Kanina pa ba kayong naghihintay? Natagpuan namin ang pangkat ng isang bahagi ng mga mamamatay tao na sumalakay sa mansyon na dating tinutuluyan ni Young Master Higang. Matapos salakayin si Young Master Higang, bumisita ang angkan ng Beck sa house sect. May mga bakas ng kabayo na natagpuan sa kabundukan malapit sa mansyon. May sapat na mga kabayo upang mag-iwan ng bakas sa kwadra ng house sect. Gayunpaman, walang mga bakas ng mga mamamatay tao ang nakita kahit sa mga talaan ng house sect. Ipinagpalagay namin na may sadyang nagbura ng mga talaan matapos pahirapan ang mga nagtaksil. Ang dating tagapamahala ng sangay na sinubukang magpadala ng mensahe tungkol sa mga bakas ng mga mamamatay tao sa angkan ng Beck ay nilason ng mga taksil. Iyan ang dahilan kung bakit wala kaming makita na kahit anong bakas upang matunton ang mga mamamatay tao na iyon. Paliwanag ng lalaking taga-house sect, ang ibig mo bang sabihin ay konektado ang mga taga-house sect sa mga taong nagtangkang pumatay sa aking kapatid? Seryosong sabi ni Heijan. Nahuli at napatay namin silang lahat. Ang kasalukuyang tagapamahala ng sangay ay nakikipagtulungan sa amin sa abot ng kanyang makakaya. Kaya naman, maawa ka, sabi ng lalaking taga-house sect. Aling pangkat ang tinutukoy mo? Tanong ni Mojong sa lalaking taga-house sect. Mayroong isang sekta na tinatawag na Dark Ghost Manor. Ayon sa mga saksi, ang humiram ng ilang kabayo sa kanilang mga miyembro ay nagtago ng kanilang pagkakakilanlan. Iyon ang dahilan kung bakit kami ay nagpadala ng tao upang mag-imbestiga ng 3 beses. Ngunit, wala kahit isa sa kanila ang nakabalik, sagot ng lalaking taga-house sect. Mayayabang silang lahat, masyado silang matatapang dahil nagagawa pa nilang manatili sa siyan. Umalis na tayo ngayon, seryosong sabi ni Heijan. Sige Young Master Heijan, sagot ni Mojong kay Heijan. Makalipas ang ilang oras, narating na ni Heijan ang Ghost Dark Manor kasama ang mga miyembro ng Secret Mist Squad. Kayong lahat, ang isa sa inyo ay pupunta sa likod. Ang 3 naman ay magbabantay dito sa lugar, sabi ni Mojong sa ibang miyembro ng Secret Mist Squad. Sa ilang sandali pa ay kumatok na si Mojong sa pinto. May tao ba sa loob? Maaari ba ninyong buksan ang pinto? Mayroong bisitang dumating, sabi ni Mojong, ngunit, may biglang masamang naramdaman si Mojong, kaya naman, agad nitong sinira ang pinto. Pagkatapos masira ang pinto, sobra silang nagulat sa kanilang nakita. Sobrang daming dugo ang nagkalat sa sahig at may isang tao na nakasuot ng maskara ang nasa loob. Sino ka? Tanong ni Mojong sa taong nakamaskara. Ako nga ang dapat magtanong niyan sa inyo. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo dito? Pabalik na tanong ng taong nakamaskara. Kami ang Secret Mist Squad ng angkan ng Beck. Bitawan mo ang iyong espada at sagutin mo ang tanong ko sa iyo, sabi muli ni Mojong. Masyado kang mayabang, tagapunas lamang naman kayo ng likuran ng mga taga-angkan ng Beck. Mamamatay kayong lahat, seryosong sabi ng taong nakamaskara at ito ay agad na sumugod sa kinatatayuan ni Heijan at mga miyembro ng Secret Mist Squad. Isa-isang inatake ng taong nakamaskara ang lahat ng miyembro ng Secret Mist Squad gamit ang hawak nitong espada. Humanda ka sa akin, tatapusin kita. Sabi ni Mojong sa taong nakamaskara at agad itong umatake dito. Ngunit, sa kasamaang palad, ang taong nakamaskara ay mabilis na nakaiwas sa ginawang pag-atake ni Mojong. Napakabagal mo naman, sabi ng taong nakamaskara at ito ay biglang lumitaw sa likod ni Mojong. Si Mojong naman ay sobrang nagulat dahil ayon sa kanya, hindi man lamang niya naramdaman na nakapunta na pala sa kanyang likuran ang taong nakamaskara. Umataking muli ang taong nakamaskara kay Mojong at si Heijan ay agad na sinalag ang pag-ataking ito. Patuloy na umatake si Heijan sa lalaking nakamaskara at ang galaw ng bawat isa ay naging sobrang mabilis.
Ngunit, ang bilis ni Heijen ay hindi pa din naging sapat at sa halip, nagawa ng taong nakamaskara na tutukan ng kanyang espada si Heijen. Hindi ito ang nasa plano, ngunit, kailangan mong mamatay, seryosong sabi ng taong nakamaskara kay Heijen. Kayong lahat, bilisan ninyo, protektahan ninyo si Young Master Heijen, sabi ni Mojong sa ibang miyembro ng Secret Mist Squad. Ang taong nakamaskara naman ay humarap kay Mojong at ito naman ang kanyang balak atakihin. Ayon naman kay Heijen, gagamitin niya ang pagkakataon na iyon upang mahiwa ang taong nakamaskara sa leeg nito. Pero, dahil sa bilis ng paggalaw ng taong nakamaskara, hindi ito nagawa ni Heijen. At sa kasamaang palad, nagawa ng taong nakamaskara na maseksak si Heijen sa parteng tiyan nito. Young Master Heijen, sigaw ni Pilhuan at naghagis ito ng pambasabog upang mailigtas nila si Heijen. Matapos magpasabog, agad na kinuha ni Pilhuan si Heijen. Young Master, ayos ka lang ba? Tanong ni Pilhuan kay Heijen. Ano nang gagawin ko? Ang sinabi ng kapatid ko sa akin. Hindi ko pa ito naiisagawa ng buo, magalit ba kaya siya sa akin? Sabi ni Heijen sa kanyang isip at ito ay tuluyan ng nawalan ng malay. Kinabukasan, sa Court of the Elders ng Angkan ng Bek, naroon ang ilan sa mga puno ng pangkat na bahagi ng Angkan ng Bek para sa isang mahalagang pagpupulong. Kailangan nating gawing batang pinuno si Yigang. Oras na makabalik siya mula sa Changrim, ang pinuno ay bumabagsak na dahil sa kanyang karamdaman. Si Heijen naman ay malubha sa ngayon, sabi ng traditional faction head Rage Sword Fiend na si Do Yiembek. Wala tayong dapat ipagmadali, maaari namang pumalit muna sandali ang mga elders sa pinuno habang ito ay nagpapagaling, sabi naman ng indirect lineage faction head Ice Iron Rakshasa na si Sowak Bek. Alam ko naman na ang ninanais mong maging batang pinuno ay si Heijen. Ang Red Dragon Brigade ay wala pang progreso sa investigasyon, kaya naman, kailangan na natin ng isang batang pinuno sa ngayon, sabi ni Do Yiem kay Sowak. Masyado kayong malupit, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, sabi naman ni Jin Tae. Nang mga sandaling iyon naman ay biglang dumating si Yigang at kasama nito si Nong Jipyong. Yigang, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jin Tae kay Yigang. Nagmamadali akong bumalik dahil nabalitaan kong may hindi magandang nangyari dito, sagot ni Yigang. Nabalitaan ko na babalik ka kagad, ngunit, hindi ko inaasahan na didiretso ka pala dito sa Court of the Elders, sabi ni Sowak kay Yigang. Siyempre, ito ay isang usapin patungkol sa aking ama at sa aking kapatid na si Heijen, sagot ni Yigang. Pumasok ka dito kasama ang isang mas mababang tao. Ayusin mo ang ugali mo, sabi ni Do Yiem kay Yigang. Ang pinuno ay nagkasakit at si Heijen ay malubhang nasugatan. Tapos, gusto mong ayusin ko ang ugali ko? Seryosong sabi ni Yigang. Hindi mo ba namamalayan na bumagsak na sa lupa ang imahe ng ating angkan? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng patalikod, lumayas ka dito, galit na sabi muli ni Do Yiem kay Yigang. Aalis ako, pero, isasama ko ito, sabi ni Yigang at hinawakan nito ang lalaking taga-house sect upang isama sana sa kanyang pag-alis. Sandali lamang Yigang, huwag mong hawakan ang taong iyan. Ang taong iyan ang naghatid kina Heijen at sa Secret Mist Squad sa Dark Ghost Manor. Malay ba natin kung isang espiya ang taong iyan, sabi ni Jin Tae kay Yigang. Nagkakamali ka, ang taong ito ay isang miyembro lamang ng house sect, sagot ni Yigang. Sinasadya man o hindi, dahil sa kanya kaya nasaksak si Heijen at namatay ang ibang martial artists ng ating angkan. Hindi natin siya pakakawalan hanggat hindi natin nakikita ang salarin sa likod nito, sabi muli ni Do Yiem. Ako ang nag-utos sa mga taga-house sect na gawin ito, seryosong sabi muli ni Yigang. Ang lahat naman ay sobrang nagulat sa sinabi ni Yigang. Kung gusto ninyo siyang parusahan, ako ang dapat na parusahan ninyo, pagpapatuloy na sabi ni Yigang.
Tapos na ba kayong lahat? Magsitigil kayo, hayaan ninyo siyang umalis. Yigang, lumaki ka nang talaga. Masasabi mo na ang kailangan mong sabihin sa harap ng mga matatanda ngayon, sabi ng isang matandang babae na dumating. Ang matandang babae na ito ay ang great-grandmother Supreme Elder ni Yigang. Supreme Elder, narito din po pala kayo, sabi ni Yigang sa Supreme Elder. Ang liit ng iyong mga kamay, isa ka ng martial artist ngayon. Maghanda ka na upang maging isang batang pinuno, sabi ng Supreme Elder kay Yigang. Ang lahat naman ay sobrang nagulat sa sinabi ng Supreme Elder kay Yigang. Pero Supreme Elder, sabi ni Sowak bilang pagtutol. Para makaiwas sa pagiging batang pinuno, mas mabuting banggitin mo na nag-alok sa iyo ang Changrim ng tulong upang ayusin ang iyong katawan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Hindi pa ngayon ang tamang oras, sagot ni Yigang, gagawin ko po ang sinabi mo. Gayunpaman, putol na sagot ni Yigang sa Supreme Elder, gayunpaman, ano ang nais mong sabihin? Tanong muli ng Supreme Elder. Maaari lamang mangyari iyon kapag nahuli na namin ang nanakit kay Heijen, 1 buwan, bigyan po ninyo ako ng 1 buwan, sisiguraduhin kong mahuhuli ko kung sino man ang nanakit sa kanya, seryosong sabi ni Yigang sa Supreme Elder.